At kailangan natin pag-aralan ang buhay ng mga sahaba. Dahil kung ang mga sahaba ay nagtagumpay, sila ang modelo natin at sila ang dapat natin gayahin. Hindi tayo po pwedeng gumawa ng sarili nating diskarte. Bakit? Tapos na ang Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Tinapos na ang Islam. Kompleto ng Islam. Hindi natin kailangan gumawa ng sariling sunna o paraan para tayo magtagumpay. Hindi natin kailangang sumiksik doon sa mga kufar para lang tayo magtagumpay. Hindi. Gayahin natin ang mga sahaba. Kagaya ng ginawa natin ngayon. Iniwan nila ang Makkah, ang ari-arian nila, ang mga pamilya nila, at naghijra sila sa Madina. Anong ginawa nila sa Madina? Nung naghijra sila sa Madina, malakas ba sila o mahina? Malakas, mahina? Mahina, tumakas lang sila. Subhanallah. Anong ginawa nila nung nasa Madina sila? Nagsala? Nag-ayuno? Anong ginawa nila? Nagtanim? Na anong ginawa nila? Nag-business? Nagpatayo ng mga bahay o ano paman? Hindi. Bakit sila lumakas sa Madina at bakit nila naharap ang Ghazwatul Badr nang meron silang mga armas? 300 nga sila pero meron silang mga armas. Paano sila nagkaroon ng armas? Samantalang umalis sila ng Makkah at wala silang dalang kahit ano. Nandun sila sa Madina, paano? Ninakaw nila sa loob ng Madina? Hindi po pwede. Anong ginawa nila? Sino nakakaalam? Paano sila nagkaroon ng armas? At paano lang nagawang tumayo at humarap sa 1,000 at meron silang dalang armas samantalang nung naghijra sila, wala naman silang kaano-anong bagay na dala-dala dahil pinigilan nga ng mga Quraysh. Anong ginawa nila? Ha? Tinatawag na Sariya. Hindi ako nagkakamali sa pronunciation. Sariya o Sariya? Sariya. Pero ayaw. Sariya. So, anong ginawa nila? Bro, ang sinabi, wa'iddu lahum mastata'tu min quwwa. Hindi sila nag-stay sa Madina at nag-stay lang doon para magsala, mag-ayuno, mag-business, mag-tanim. Hindi ganoon ang ginawa nila. Nung nag-hijra sila, i-devote nila ang sarili, buhay at kaluluwa nila sa Allah. Anong ginawa nila? Para magpalakas, ang Propeta Salam nagpapadala ng mga maliliit na grupo, 11, 7, 15, at inaambush nila yung mga magdadaang mga karaban sa disyerto. May mga misyon sila doon. At kapag kumuha sila doon ng pera o kayamanan o anumang bagay, iuwi nila ng Madina. Tapos ibang misyon naman. Bago ang Ghazwatul Badr, ang akala natin ang kauna-unahang engkwentro ng kamusliman at mga musyrik ay Ghazwatul Badr, hindi. Ang Ghazwatul Badr, kauna-unahang gazwa. Ibig sabihin, kauna-unahang digmaan, harapan talaga ng harapan. Pero bago yun nangyari, higit sa 10 sariya muna ang ginawa nila. Naglikom sila ng pondo at bumili ng mga armas. Ito ngayon ang nangyayari sa atin. Dito sa lugar na itong kinatatayuan natin. Naghijra tayo, mahina tayo, hindi po pwedeng maghintay lang tayo ng kung saan dadating ang biyaya. Hindi po pwedeng huwag mo sabihin, ilalaglag lang ng alay yung mga M16 galing sa taas, baka matamaan ka. Hindi po pwedeng ganon. Hindi ganon ang ginawa ng mga sahaba. Bakit sila nagwagi? Pumasok sila ng Madina, naghijra sila, hindi lang sila nakaupo at nagsala doon sa Madina at lumakas sila bigla. Hindi. Pagdating nila ng Madina, nag-devote na sila sa sarili nila at lumabas sila. Nag-mission sila. Kuha ng kayamanan, kuha ng ganima, naipon hanggang sa nagkaroon sila ng lakas at nagkaroon sila ng lakas para harapin ang Ghazwatul Badr. Ganun dapat ang gawin natin dito sa lugar na to. Hindi po pwede maghintay tayo na maghintay. Ang sunnah, ang Allah, ang ni'ma ng Allah nakakalat sa kalupaan. Pero ang gagawin natin, parang ibong lalabas sa umaga na walang alam kung mayroon ka bang makukuha. Ang Allah na mismong magbibigay sa iyo. Pag uwi ng ibon, busog na busog siya at may dala pa siyang uod para sa mga anak niya. Ganun dapat tayo. Kung gusto nating magpalakas, huwag tayong nakaupo. Kaya nga tayo merong tadrib, meron tayong training, bumaril, at mga technique, mga tactics, at camouflaging, cover, at mga yung concealment. Saan natin i-apply? I-apply na natin agad. Dahil bakit? Nandito tayo nagpapalakas. Dahil hindi tayo makakilos dahil wala tayong lakas. Hindi tayo makapag-declare ng lugar o ng wilaya dahil wala tayong lakas. Anong gagawin natin? Maghihintay na lang tayo? Kanino manggagaling yung sakripisyo? Kanino manggagaling yung effort? Sa mga kufar, bibigyan tayo ng baril? Hindi. Kailangan mong lumabas at agawin yung baril nila, agawin yung pera nila at magpapalakas tayo dito sa loob.
Yun ang napansin kong naging mali natin dito. Bakit? Ilang buwan na ang AK Amir? Mag-isang taon na? Mag-iisang taon na? At ilang batch na ang nag-graduate? Isipin mo kung bawat batch bubuo ng isang grupo at magmi-mission sila ng pera or budget or ng ganima. Sa pang-6 na batch o pang-7 batch, isipin mo yun, habang wala pang wilaya, mission ng mission, galaw ng galaw, galaw ng galaw, kasi pag namatay ka doon, sa Sharia na yun, shahid ka pa rin. Hindi sa wilayat ang shahid. Hindi lang doon sa harapan. Kapag nag-mission tayo at kumuha tayo ng pera para pang pondo dito sa grupo na ito, at palakasin ang Ansarul Khilafa para maipatupad na natin ang Sharia sa kalupaan, kailangan maging malakas tayo. Shahid ka pa rin kapag ginawa mo yun. Yun ang kailangan natin ngayon. Magising tayo. Ang mga sahaba ang modelo natin. Kaya gayahin natin kung anong ginawa ng sahaba. Bro, mabrok at nabagandang balita dahil nakakasunod tayo sa sistema ng mga sahaba. Naghijra tayo sa isang lugar na mahina. Mahina tayo ngayon. Anong gagawin na kulang lang natin? Kailangan lang nating i-push ang sarili natin. Galaw, galaw. Kahit mga bata, walang problema. Kahit mga syabab, walang problema. Mas mainam nga eh. Bakit? Hindi ka paghihinalaang ikay may gagawing masama dahil bata ka lang. Yan ang kagandahan. Kaysa sa mga kagaya namin, mga mukhang hudlom. Baka pagdating pa lang namin, nakatutok na sa amin ng ano. Yan ang kailangan natin. Kaya gumalaw. Gumalaw. At hindi po pwede maghihintay lang tayo kung ano ibibigay na bigas sa atin ni Amir. Dahil may pamilya din yan, may obligasyon siya sa pamilya, higit na mas may karapatan ng pamilya. Kailangan natin gumalaw. Isipin niyo yung pabalik-balik, gastos lang ng gastos. Nauubos ang pera mo, di ba bro? Sa pagpunta-punta mo dito. Nauubos ang pera mo. Hindi kasi yan ang ginawa ng mga sahaba. Ang ginawa nila, lumabas sila at tag-mission sila. Tag-mission sila. Marami dito ang sasabi, gusto ko bro magkaroon ng baril kasi wala pa kasing baril ang AK. Gumawa ka ng paraan. Anong gagawin mo hati-hatiin natin yung M16 na yan. Gumawa tayo ng parang para makuha ng baril. At dito tayo, ito ang base natin. Dito tayo magpapalakas kasi dito tayo mag-uumpisa. Ano bang pangarap natin? Bakit tayo pumasok sa Ansarul Khilafa? Anong pangarap natin? Para ipatupad ang Sharia. Paano natin ipapatupad ang Sharia kung ubi kapok lang kinakain natin? At kontento ka na sa ubi kapok? Hindi po pwede. Kailangan natin gumalaw. Kapag alam mong wala ng budget at alam mong walang pondo, galaw. Galaw. Dahil bakit? Tapos na tayo sa tabligh eh. Tapos na tayo mag-training. Ito yung ginawa ng mga sahaba, kaya sila naging malakas. Paano kung sugurin tayo bigla dito? Sasabing shahid? Hindi. Shahid na lang? Shahid na? Shahid? Hindi. Kapabayaan mo. Maaring tanungin ka ng Allah. Maaring tanungin tayo ng Allah. Sa kahaba-haba ng panahon, bakit wala kayong nagawang wa'iddu lahum mastata'tu min quwwa? Quwwa. Ala inna quwwata ramyu. Ayun ang sabi ng Prophet. Tatlong beses sinabi, ang quwwa na binabanggit doon ay armas. Paano tayo makaipon ng armas? Sino magbibigay sa atin? Madadamot ang mga Muslim ngayon, madadamot ang mga tao. Kailangan natin gumalaw gaya ng ginawa ng mga sahaba. Kaya kailangan natin magising. Galaw tayo, galaw. Sino yung mga nag-graduate na at nakatambay lang naman dito? Gumalaw, gumawa ng mission. Anong gagawin? Pag-aralan, meron tayong Ustad Fatha, o si Ustad Fatha. Mashallah, alam niya kung ano ang rulings ng ganima. Anong gagawin? Kukuha tayo ng ganima sa labas, ibibigay natin sa Amir at alam ng Amir paano yan hahatiin. Alam ng Amir na meron yan para dito sa economy, pero meron po pwede para sa mga armas, at meron naman doon sa mga gumawa, meron din silang parte. So, ganun ang gawin natin. Isipin mo, ilan na ang nagtadrip dito, lahat tayo gumalaw, at bawat makakuha tayo ng ganima, ilagay natin dito, at si Amir na bahala bumili ng mga gamit, andyan, mashallah, meron tayong si Abu Zakaria. Ang lakas natin bro, walang isang taon, malakas tayo. Sa 10 nag-mission, may halimbawa, merong 3 nag-mission field, 7 naman ang nag-success. Kaya nating palabasin yung 3 nag-field. Kaya nating palabasin. Bakit? 3 ang nag-field, 7 ang nag-success, kaya natin palabasin. Kaya natin sugurin ang kulungan. Kaya may lakas tayo. Kaya natin ano yun, dahil may pera tayo. Kaya hindi po pwedeng isa lang ang magmi-mission, ay aasa na lang natin sa mga amir o sa mga merong mga experience. Hindi. Walang magaling sa jihad fisabilillah. Wala kang ibang aasahan kundi dua at yung iyong mga dhikr at ang pag-iwas mo sa kasalanan, sa paggawa ng kasalanan. Gawa. Huwag mong sabing maliit ako. Ang daming maliliit na sahaba pero ang dami nilang nagawa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kapag umakyat siya sa isang puno at nung hinangin nakita yung kanyang bias, ito napakaliit ng tuhod niya, pinagtawanan siya ng mga sahaba.
Pinagtawanan siya. Sabi ng President, pinagtatawanan niyo siya dahil sa kanyang hita o sa kanyang legs. Kasi maliliit talaga, maliit siyang tao si Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, isa siya sa mga Ansari. Pero, Ghazwatul Badar, sinong pumatay at gumilit ng liig ni Abu Jahal? Si Abu Jahal, higante. Presidente siya kung tutuusin doon sa Makkah. Sinong gumilit? Yung maliit na taong pinagtatawanan ang umakyat sa dibdib ni Abu Jahal at ginilitan niya ang liig ni Abu Jahal. Sipin mo, walang maliit-maliit sa atin. Walang baguhan-baguhan sa atin. Magtawakol ka sa Allah, magtiwala ka sa Allah, gumalaw. Ito ang sunnah. Kailangan nating tumulong. Anong maitutulong mo sa Ansarul Khilafah? Anong maitutulong mo sa jihad? Gumawa tayo ng paraan na makalikom ng pondo para makagalaw na tayo. At huwag mag-alala, bakit? Ang sunnah, alam ni Amir yan. Ang sunnah, pag nahuli ka, hindi ka namin papabayaan. Kung pwede bang hayaan ka namin sa kulungan, wajib sa aming iligtas ka at priority ka namin. Pag may nakulong isa man sa atin, huwag ka matakot. Kung po pwede nang pasalbugin natin ang kulungan para makalabas ka, papasabugin natin ang kulungan. Wajib sa atin yun din, mananagot tayo sa Allah pag meron tayo pinabayang isang kasama na kulong. Isa yun. So inshallah magising tayo mga bro. Itong pinasok natin, hindi ito parang, mujahid ako, kasama ako sa Ansarul Khilafah. Hindi ganun. Dahil ang labas natin dun, mujahididan. Mujahid, ano ba? Tama. Ha? Sige na, peking mujahidin na lang. Yun ang tawag sa atin dun, bro. Subhanallah, tutuhanin natin itong trabaho na to. Dahil ang trabaho natin seryoso. Anong kapalit? Bi'an na lahumul jannah. Jannah ang kapalit. Makukuha mo ba ang jannah sa palakad-lakad lang dito? Parubing-rubing, palakad-lakad. Hindi mo makukuha ang jannah sa ganun. Pabunot-bunot ng ubi kapok, magnanakaw tayo ng mais. O pwede bang ganun yun? Hindi po pwede yun. Nagtadrib ba tayo para lang magnakaw ng mais at magluto ng ubi kapok? Allahu Akbar. Hindi ganun yun. Nagising tayo bro. Masya Allah. Hindi pa ako galit. Pagalit pa lang. Joke lang. Alhamdulillah. So inshallah, magising tayo at payuhan natin yung mga kasama natin sa Cotabato chapter. Marami doon, mashallah, nag-welcome sa amin. Payuhan natin. Pwede tayong gumawa sa ibang lugar. Huwag kang gumawa sa lugar mo. Inshallah. Gumawa tayo. Ngayon, magdesisyon na tayo. Anong maiaambag ko sa jihad fi sabilillah? Anong maiaambag ko sa khalifa? Na under tayo ng khalifa, anong maiaambag ko sa umma na to? Anong maiaambag natin? Huwag tayong matakot na mamatay. Huwag tayong matakot na mahuli. Dahil na maraming sahaba ang nahuli at tinolture. Maraming mga propeta ang ikinulong. Yusuf alayhis salam. 7 taon sa kulungan na walang kasalanan. Sunnang makulong kung tutusin. Oo. Ang propeta salam wanted. 100 kamelyo sa Makkah. Pinahabol pa siya nung tumakas sila ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. 100 kamelyo nakapatong sa ulo niya. Sila Amir nakuha na ang sunnah. May mga nakapatong sa ulo nila. Nakuha na ang sunnah. Kailan mo makuha ang sunnah na may nakapatong sa ulo mo? Nakukuha mo ba yan ng pagbanjing-banjing dito? Ang nangyayari, hindi tayo nakakatulong sa jihad fi sabilillah, hindi tayo nakakatulong sa Ansarul Khilafah, hindi tayo nakakatulong sa Khalifa. Dahil bakit? Nagiging pabigat tayo sa lugar na to. Dahil problema tuloy ang Amir natin, paano kukuha ng budget pangkain? Huwag kayong magalit sa akin ha, pero sinasabi ko lang sa atin ng totoo. Magising tayo. Kaya natin gumalaw. Subhanallah. Para saan yung pag-akyat natin doon sa mga tali-tali na yan, nagkanda paltos-paltos na, nagkanda pilay-pilay na, sabay hindi natin gagamitin? Gamitin natin. Samantalahin natin yung pagkakataon na nandito tayo sa tamang minhaj, nandito tayo sa tamang grupo. Sa tama? Inshallah. Magdesisyon tayo at gisingin yung ibang mga kasama. Hindi ganun ang jihad. Hindi ganun ang jihad. Ang jihad, subhanallah, hindi po pwedeng tambay. Hindi po pwedeng tatambay-tambay tayo at maghihintay tayo ng wilaya. Hindi dadating ang wilaya hanggat hindi ka gagalaw. Inshallah. So, pag-aralan natin kung meron tayong mga kopya ng mga stories of ng mga sahaba o yung sira ng Propeta Sallam, maiintindihan natin kung ano ang pattern ng buhay nila. Sundin natin yung ginawa nila. Makukuha natin. Malaki ang tiwala ko na itong grupo na ito ang magwawagi sa Pilipinas. Malaki ang tiwala ko dahil lahat ng nababasa ko sa sira ng Propeta Sallam, nakakasunod dito. Mashallah, inshallah, dua din natin ang bawat mga nagmi-mission na mag-success kami. Halimbawa, mag-success kami o mag-success ang ating mga ginagawa. Alhamdulillah. At kung meron mang mahuli sa amin, mahuli kami o mapatay, huwag kayong ma-discourage na ayoko na nga. Yan na nga sinasabi ko, nagpatay tuloy, nahuli tuloy. Hindi. Parte yun ng ibada. Parte yun ng gantimpalang, pinapalaki lang ng Allah ang gantimpala mo pag nahuli ka. So inshallah, hanggang dito na lang. Next time ulit kapag nakabalik pa kami.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.